So guys, disclaimer lang ha, lahat ng sasabihin ko is based on my own experience lamang. Based on my own experience, pagtira ko sa Australia for 1 year and 3 months and based sa aking experience dito sa Toronto in my 2 months. So dito sa Canada, ang transportation nila is subway. So nasa ilalim. And also, may mga selected subway na mawawalan ka talaga ng signal. So mabuboard ka. Now we're here in the subway. Wala na akong signal. So first, let's talk about kung gaano kaganda ang kanilang lugar. So sa Australia, ang daming magagandang park. Nakita niyo naman, ang hilig-hilig ko pumunta sa mga park doon. And then, ang daming magagandang view. Like, sobrang ma-amaze ka talaga. Like, outstanding. Charot. First honor. And syempre, same dito sa Canada, ang daming magagandang view, lalo na ang daming magagandang park na normal lang sa ating mga mata. Kagaya nito. Ang videographer ko na-stuck pa doon. O diba ang ganda? Now, pag-usapan naman natin ang purchasing power. Siyempre, it's very important kung magkano, kumusta ang purchasing power sa lugar. So, sa Australia, ang purchasing power, actually, tumaas na yung inflation rate nila. Pero nung time na nakatira ako sa Australia, hindi ko na-feel yung inflation rate dahil nga galing ako sa Pilipinas. And for me, sa $100 na grocery, ang dami ko nang mabibili. Like, puno na ang cart ko. And Australia, makakabili ka ng mga coffee na sa $2, $3, and yeah, it's very affordable. And also, same na makakabili ka ng mga branded na clothes, shoes, lalo na ang daming mahihilig sa sapatos. So, makakabili ka lang na hindi mauubos yung sahod mo in just one day. Kasi, aside sa affordable, marami ding sale palagi. And of course, dito sa Canada, kung maganda ang purchasing power sa Australia, of course, dito din sa Canada. And yeah, ang daming sinasabi nila na inflation rate, ganon ganyan. Pero ako kasi appreciative. Wow, appreciative. Napaka-appreciative ko kasing tao. And you know, galing tayo sa Pilipinas and alam natin kung gaano kamahal ang mga bilihin doon. So for me, makaka-grocery kami ng $100. Ang dami na namin mabibili. And also, syempre, meron tayong mga Tim Hortons, Starbucks, lalong-lalo ng Tim Hortons, ang mumura lang din ng coffee. Ay, lamig! So, sa Australia, ang Filipino na population, mga kabayan, mga Pinoy population is nasa around 300 plus. Hindi ako makaano ng exact, basta nasa 300 plus yung population ng ating mga kababayan. And minsan lang talaga ako makakita ng Pilipino sa Australia. Alam mo yung nasa train ka, nasa public, minsan ka lang makakakita ng Filipino. Like, kabayan! Magugulat ka talaga. Kabayan, ikaw yan. Ano. So dito sa Canada, sobrang daming Filipino. Alam niyo ba guys, sobrang na-shock at nano talaga ako nung bago pa ako dito. Dahil every time sasakay ako ng subway, every time sasakay ako ng bus, palaging may Filipino. Kagaya ngayon, may Filipino sa gilid ko. And also, almost 1M na yung population ng mga Filipino dito sa Canada. Go ka pa! Hoy, sirado! And yeah, I'm so glad dahil alam mo yung feeling na parang nasa Pilipinas. Wow, Pilipinas! Kasi marami kang makikita ng mga kabayan mo. And napaka-welcoming sa feeling. Alam mo, parang hindi ka nag-iisa. Oh, drama! Yun, ang ganda sa feeling na marami kang makikita na Pilipino. So, sa Australia, illegal ang marijuana ha. Pero
ganun pa man, sa Australia ko din natutunan kung ano yung amoy ng marijuana. Dahil every Friday, doon ko, lagi akong makakaamoy ng, alam mo yung parang dahon na sobrang, basta yung amoy na sobrang tigas, na sobrang astig na amoy. Tapos yun, later on na-realize ko marijuana pa lang yun. Kasi pag every Friday night, alam niyo naman ang daming nagpa-party, ganyan. So nagmamarijuana yan sila patago. Pero so syempre, dito sa Canada, legal lang ang cannabis or marijuana. Lalong-lalo na ako guys, sobrang sensitive ng pangamoy ko. So yan yung problema ko dito dahil legal ang bagay na yan. Legal ang marijuana and sobrang sensitive ng pangamoy ko. Tapos ang baho pala niya no is sobrang tagal mawala. Alam mo yun, kahit yung naninigarilyo, wala na sa lugar, pero yung amoy, naiwan pa rin. Tapos kung ikaw na nakasunod sa kanya, malalanghap mo talaga yung pinakamabangong amoy. So yeah, yan talaga yung pinaka ko napansin ko pagpunta ko dito sa Canada. Like as in, palagi akong walang araw na hindi ako nakakaamoy ng perfume na yan. As in talaga. So kung ikaw, sensitive ka sa mga amoy, mga ganyan, so get ready na lang kung may plano kang pumunta sa Canada. So yan, get ready na lang sa mga amoy na yan. Ang amoy niya is basta parang dahon na patay na sobrang hard. Basta ganon, hindi ko ma-explain. Basta ganyan. So sa Australia is ang weather hindi ganyan ka mapanakit. So ang winter doon is parang spring lang sa Canada. So yun, ang lamig sa Australia is tolerable lang talaga siya. So dito sa Canada, same with Australia, merong autumn, winter, spring, and summer. And of course, ang kaibahan is sobrang daming cherry blossom dito. Sa Australia, meron din, pero konti lang siya. Unlike here in Canada, na lalo na specifically in Toronto, ang dami niyong pwedeng puntahan na may cherry blossom like University of Toronto, High Park, and more. Pero, yun nga lang, ang winter dito sa Canada is grabe. Sinaktan ka na nga niya, sasaktan ka pa sa sobrang lamig dito sa Canada. Oo, malamig siya. Kagaya ngayon, spring na ngayon, pero kahapon nag-snow siya. And gusto ko munang i-cut ko muna yung vlog ko today kasi sobrang lamig na talaga. Spring siya, but as you can see, yung tiis ganda na pan. Guys, ang lamig. Naninigas na yung bibig ko. Naka-ice. Hindi na ako halos makapaskit. So sa Australia, pagdating naman sa transportation, ang gamit nila is Opal card. And also, same sa Canada, pwede din matap ang kanilang debit or credit card as long as may laman. So dito naman sa Canada is Presto card. So same lang din, pwede mo gamitin ang inyong debit card or credit card. So dito sa Canada, once ka lang magta-tap, yan, tap on, wala nang tap off. And every tap is amounting to $3.30. So, free siya for 2 hours mo na biyahe. Kahit saan ka pa lumipat, palipad-lipat ka pa, kahit nalipat ka pa sa Mars. And also their transportation fee is $3.30 for 2 hours. Kahit saan ka pa sasakay, mapa-bus, mapa-subway, mapa-train, basta hindi ka lang sasakay papuntang Mars, $3.30
$3.30 lang talaga for 2 hours. Pero pag lalagpas ka na ng 2 hours, another $3.30 na naman. And also, meron din silang tinatawag na transit pass, which is $158 a month. Unlimited tap na siya. So, advisable ang transit pass na unlimited in a month pag palagi kang umaalis. For example, mag-work, mag-school, pag busy person ka. Pero kung hindi, kung introvert ka na, nasa bahay lang palagi, wag na lang para hindi masayang yung unlimited. So, sa Australia, kailangan mong mag-tap on and tap off. So, ang transportation fee sa Australia is nakadepende kung gaano kalayo yung biyahe mo. So, yun. But, pero sa Australia is sobrang easy access, sobrang daming train, nasa ibabaw talaga, and every summer, merong train talaga. So, unlike dito sa Canada, yung mga train nila is nasa north, south, east, west. So, nasa major intersections lang yung kanilang mga train or subway. So, yung mga maliliit na suburb is kailangan mag-pass talaga. Kagaya ko papunta sa work, kailangan ko mag-pass 3 stop. And, yeah, medyo mahirap siya sa part na yan. Lalong-lalo na pag nasanay ka na sa transportation sa Australia, dahil sobrang easy lang talaga yung kanilang train station. Sobrang dali lang ma-access and hindi nakakalito. And basta ang ganda na transportation sa Australia. Believe ako. Pag sa Australia lang is pag may problema yung train, meron silang tinatawag na train to bus replacement. And nothing to worry about that. Dahil kung wala namang train, free yung bus na replacement. Walang transportation. Free, nakalibre ka ng sakay. And marami naman, sunod-sunod din naman sila. So, hindi ka maiwanan kung saan ka pupunta. Guys, sobrang lamig na talaga. Actually, marami pa sana akong share about the salary or minimum wage ng kaibahan ng sa Australia at Canada. Mga transportation. Basta marami pang iba kasi sobrang lamig na. Parang di ko na kaya. Naninigas na yung bibig ko. So, part 2 na lang. Bye! Thank you for watching. Mama! Sa Australia, grabe. Sobrang sinaktan ka na nga niya, sasaktan ka pa sa winter. Isa na? So, tapos, sobrang bilis ko makaamoy ng, you know, mga, isa na gamot? Sa Tagalog, ginatawag na gumagamit mo naman. Yeah, sige, sorry. And of course, dito sa Canada, sorry, din talaga. Basta, iwan ko, yan yung ano ko dito. Yung tiis ganda na pan. Guys, guys, sobrang lamig na talaga. Actually, marami pa sana akong share about the salary or minimum wage ng kaibahan ng sa Australia. Pinipil ko na yung moment ko.